Yo, what's up mga bossing? Magandang umaga sa inyo. At syempre, meron tayong ginagawa dito sa ating shop. Mga bossing, hindi ko kayang bigkasin ng tamang pronounce yung sasakyan natin na ginagawa. Yung iba, Peugeot, hindi ko alam. Basta yung iba naman, Pusho. So, bahala na kayo mga bossing. Basta hindi ko kayang bigkasin na eksakto. Pero yun yung ginagawa natin dito sa ating shop. At syempre mga bossing, andito na yung ating kliyente. Kay Ma'am Divine. Saka kay Boss Patrick. Ayun mga bossing, sila yung may-ari nitong ating ginagawa. Okay mga bossing, ang issue ng ating sasakyan na nito, hindi ko nababanggitin. Baka ma-bash nyo pa ako sa pronounce ko nitong ating sasakyan. Pero ito yung ginagawa natin. Ang issue mga bossing, ganito. Dumating dito sa atin tong shop noong nakaraan, no? So ibig sabihin, napunta na sa atin dito to. Ang issue ng kanyang aircon, nagkaroon ng leak sa kanyang compressor mga bossing. May leak yung compressor. Tapos hindi siya ganun kaganda ang pump mga bossing. Pero ang ginawa muna ng ating mga technician at saka base din sa may-ari na repair lang muna ang ating compressor. Pero mga bossing, pakalipas na mga ilang araw, nagkaroon ulit ng trouble. No, kaya ang advice natin sa kanya talaga magpalit ng panibagong compressor. So hindi na tayo naghanap ng pyesa nito at sila na ang pinaghanap natin ng pyesa at meron na silang dalang pyesa ngayon mga bossing at ikakabit natin. Ito yung ating compressor. Mga bossing, hindi siya legit na orig, no? Pero ito na yung mga pwede nating ikabit. Dahil syempre, kung hahanapin mo yung original, medyo madugo sigurado ako dyan, no? So, kaya yan ang nakuha ng ating kliyente. At mga bossing, pagka nagpalit ng compressor, unang-una kasi mga boss, pagka may tama ang ating compressor o nagkaroon ng trouble, sigurado may dahilan yan. Sino may dahilan dyan? Eto mga bossing. Condenser natin mga boss. Okay, itong condenser natin, syempre, anong year model na yung ating sasakyan. So, pag hindi pa napapalitan, hindi rin napapa-flashing, hindi rin na may maintenance, mga bossing, hindi pa pwedeng hindi magbabara yan. Parang radiator lang din natin yan, no? Meron siyang hangganan. Tapos, wala pala mga boss, no? Kahit na i-flashing natin, yung pinakang lagayan ng desiccant bag, dito sa ating, kumbaga yung receiver dryer natin, hindi siya natatanggal mga bossing, ngayon, no? Silyado. Pero, ito yung bago niyang binili. Ang nakita lang naman namin, isang layer lang ang kulang mga bossing. Parang 35 to 36 yun sa kanya, no? So pero hindi siya talaga legit din tong kanyang condenser dahil yung condenser niya meron ng natatanggal na yung kanyang lagay ng desiccant bag mga bossing ngayon, no? Yan pinaka-alin na yan. Ayun mga bossing, so pagka nagpalit tayo ng compressor natin, para sa atin mas mainam kasama tong condenser. Kasi ito yung pinakang asawa ng ating compressor. Tama ba yun, asawa? You know. Ayun, pag yun, maraming asawa ng mga bossing. Ayun mga boss. So, kaya kailangan magpalit tayo ng panibagong condenser para at least man lang yung lakas ng ating bagong compressor, syempre, matanggap ng condenser natin, no? Kasi pagka hindi, kung sakal lang condenser, pwedeng bumigay ulit yung ating compressor. Tapos, inaaral din natin yung kanyang pan, pero malakas naman daw, kasi hindi naman, wala ako dito mga bossing nung ginawa to eh. Nasa Bulacan tayo, no? Nasa Bulacan. Bumaba lang tayo dito ngayon dahil kailangan nating makita yung ating binagyong shop na naman. Eto mga boss, no? So, inaaral natin to. Pero sabi naman ng ating mga technician na nandito, nagkakaroon din naman siya ng high speed o active naman, no? Yun nga lang, kung magbe-base pa rin ako sa edad ng unit, syempre, para sa akin, mas mainam kung kasabay ito napapalitan. Pero syempre, yung may-ari ng bahala dyan kung ano ang decision niya sa mga ganong ating advice mga bossing, no? So yun sa atin lang naman, basta magbe-base tayo sa edad ng unit at kung kaya nga buksan mga bossing. Kaso ang problema sa mga ganitong mga unit mga boss, medyo mahirap siyang i-repair. Yun eh. So kaya baka mamaya imbis na magawa natin, baka lalo pang masira. So wag na muna natin gagalawin, no? At least nag-high speed pa naman daw. So ayun lang. Tapos mga bossing, pati yung evaporator nito, na-check na to. Kasi dumating din yung unit natin dito mga boss, wala rin siyang refrigerant. At nagpapakarga rin din yung ating kliyente, nawawala yung refrigerant. Pero nabaklas na ng ating mga technician to rito, na-check na yung evaporator, wala naman daw problema. At ang nakitaan nga ng problema yung compressor, kaya nag-advise tayo na magpalit ng panibago. So ayun lang, titingnan natin mga bossing mamaya kung ano makikita natin, kung ano yung high side sa low side doon sa ipapakita ng ating compressor, syempre, at ng ating condenser. So mamaya natin malalaman to mga boss. So papalitan na rin natin ng ating langis to mga bossing para alam natin kung anong langis meron dyan, no?
Mga boss, yung langis natin, pinalitan natin, no? Kasi hindi natin alam kung anong langis meron yung ating compressor. Siyempre, mas gusto natin yung ating langis na ginagamit para compatible dun sa ating refrigerant, no? Kaya nagpapalit tayo ng panibagong langis. May sukat din naman yung nakuha, mga bossing, kaya add lang ako ng konti para dun sa ating bagong condenser, mga bossing. Okay. Mga bossing, na ikabit na natin yung ating mga pyesa. Okay, magliligtas kami ngayon, mga bossing. Nagload kami ng nitrogen 250 PSI. So, check natin kung may leak tayong makikita. Dahil mga bossing, yung evaporator na pinaghinalaan nung nakaraan, na binaba, wala namang nakitang leak, no? Pero syempre, bago na ang condenser natin, bago na ang compressor, titingnan natin kung may sasabihin yung ating pressure na kinarga ngayon kung merong madidetect na leak, no? Kasi kung bababa yung ating pressure na nilagay ngayon, bago na ang condenser, bago na ang compressor, wag naman mga bossing na talagang may nag-open doon sa ating evaporator dahil mahirap po tanggalin ng evaporator nito. Tanggal dashboard talaga yan, no? Hindi siya pwedeng shortcutin na tanggalin sa gilid lang. Kaya hanggat maaari itong nilagay natin pressure na to, hindi ito magbabago or mawawala dun sa position kung saan nakalagay yung ating kamay ng ating gauge, no? Ayan, 250 nasa 5. So papaobserbahan natin ng mga medyo matagal-tagal para makita natin kung bababa o gagalaw yung ating pressure. So yun lang naman, dahil nga nung nakaraan ay talaga hindi na maganda ang kondisyon ng ating compressor. Pero dahil wala pang pyesa nung time na yon, kaya hindi natin pinalitan, no? So pero ngayon, dahil nga wala na talagang pag-asang masalba pa, mga bossing, no? Wala nang, kumbaga, hindi na natin gagawin niya kasi na-repair na namin yan doon. May ECB valve, may plate valve dito. So pagka dyan na ang issue sa pump, hindi na natin kayang buhayin yan, no? Kaya pinapalitan na natin ng panibagong compressor. Mga bossing, hindi naman bumaba yung ating pressure na kinarga, no? So, sinasabi ng ating gauge na negative naman na may leak yung ating system, no? Yun nga lang mga bossing, magkaiba yung standby na pressure sa gumagalaw na pressure, diba? Siyempre, yung refrigerant, gumagalaw yun, mga bossing. Itong ating nitrogen, siyempre naka-standby siya, no? So, may mga pagkakataon po kasi na pag may nakatagong leak, no? Sa pressure na standby, hindi siya lalabas. Pero pagka refrigerant na gumagalaw, dumadaloy na, minsan nag-o-open yung leak, no? Pero wag naman sana, mga bossing, dahil kagaya ng sinasabi ko, ang hirap tanggalin ng evaporator. So saka gastos yun, mga boss, no? Kaya sana yung ating pressure talagang wala talagang singaw na nasasabi o nadidetect dun sa ating kinargang pressure kanina, no? Tapos vacuum kami, mga bossing, bago tayo mag-reload ng refrigerant. Siyempre medyo tagalan natin ng vacuum para walang halo na ibang hangin yung ating refrigerant pag niload natin. Okay, mga bossing, load tayo ng ating refrigerant. Nag-on na yung ating compressor. Gumana na yung ating fan. At syempre, mga bossing, magbe-base tayo sa ating grams na iloload sa ating sasakyan, mga bossing, para makuha natin eksaktong load natin. Meron pa ba siyang nakalagay? Saan? Hindi to. Okay, pero alam naman natin kung ilan ng grams yan, mga bossing. Okay, ang reading natin, mga bossing, meron siyang low side 30, high side natin 175. Lampas konti, mga bossing. Mga 170, mga bossing. Pan, nag high speed na ba? Parang hindi pa ganun kalakas, no? Pero gumagana naman. Compressor niya, may ingay ba? Mukhang wala naman, mga bossing. Okay, sa reading
natin ngayon mga bossing, goods naman, pero nandito tayo sa loob. Syempre, wala pa dun sa pinakang mainit na panahon, no? Pero mamaya, tingnan natin kung may ilalabas natin siya para makuha natin eksaktong reading. Ang maganda lang naman din dito sa loob natin, hindi makakawala yung init ng ating makina. So, andito lang sa loob paikot-ikot. So, kaya kahit pa paano, makikita rin naman natin yung init dito sa loob. Pero, mas maganda kasi kung nasa labas tayo nakatutok sa araw, no? O try nating may labas, pero dahil galing tayo sa bagyo mga bossing, baka yung ating klima ng panahon hindi ganun kataas ang temperatura. Mga bossing, ito na yung ating final na reading doon sa ating low side saka high side. Walang 30 yung high side natin mga bossing, tapos walang 200 yung high side, no? Ang problema mga boss, wala akong thermometer. Hindi natin makukuhaan ng lamig sa loob, pero palagay ko naman based sa reading na nakuha niya, malamig mga bossing, no? Naiwan daw nung ating mga kasama na naman sa sasakyan yung ating thermometer. Malamig naman mga boss. Nga lang, mas maganda sana kung may thermometer tayo. Pero yung reading mga bossing, na ganong reading, goods yun pagka ganon ang reading ng ating compressor, no? So ibig sabihin yung bomba ng compressor tama naman, pati yung high side niya tama rin naman. Pero syempre magkakaiba mga bossing yung talagang nasa kalsada na kayo, mainit ang semento, mainit yung dashboard, syempre iba na yon. Pero ito yung basihan ng ating reading na kung dito pa lang sablay na, mas lalo na kung nasa labas na siya ng kalsada, no? So hindi na siya normal kung sakali. Pero dito sa atin ngayon, normal naman yung binabasa ng ating high side sa low side. Okay, yun na, papaobserbahan natin to syempre, at sila naman ang gumagamit itong auto na to. Alam nila kung ano yung magiging pakiramdam agad nila pagdating dun sa response ng ating lamig at yung init o yung ingay mga bossing na may maririnig sila. Pero kagaya sinasabi ko mga bossing, yung compressor saka yung pyesa naman sa kanila galing, kinabit lang din natin, no? Kaya ano't ano man, so sila makakaaram ng ingay na pwede na maramdaman, or yun, response ng lamig na pwede nilang maramdaman dyan, no? Okay, yun lang mga bossing, at tingnan natin mamaya, papaalam ulit tayo sa ating kliyente. Okay mga bossing, okay na tong ating sasakyan na ginawa. Ang papagawa na lang natin sa ating kliyente, syempre papaobserbahan natin kung ano yung mararamdaman nila pag ginagamit na nila yung kanilang auto, no? At syempre, magpapasalamat tayo syempre sa ating kliyente, kay Ma'am Divine, saka kay Sir Patrick. Ayun mga bossing, nagkwentuhan kami ni Sir Patrick at salamat sa mga advice. May mga natutunan kami. At yun yung sinasabi ko mga bossing, maganda na yun talaga nakikipag-usap tayo sa ating kliyente dahil may mga pwede tayong makuha ng mga konting advice dahil about sa kalusugan to mga bossing. So maganda yung nakapag-usap kami, pati yung ating mga tao. So naisama natin na mabriefing konti doon sa mga pwedeng gawin, no? Kaya Sir Patrick, salamat sa konting natutunan namin pagdating sa mga bagay-bagay na gano'n, no? Sa Ma'am Divine, salamat po. Salamat sa pagpunta. Ayun mga bossing, maraming salamat sa inyo syempre. At yun na, ingat tayo lagi mga bossing, at God bless sa ating lahat. Thank you.